New Product Listing or NPL, first pupunta sa New Merge, i-click yung New Product Listing, and then ito na yung lalabas niya. Lalabas dito yung pending ng Product Dev or Artwork Dev from September 20 to 27. So pag na-click tayo ng isa dyan, ito yung lalabas sa kanya. So nakalagay dito kung anong NPL request, number, product description, and list description. Meaning, ito yung mismong ilalagay namin for posting sa Shopee and Lazada. Nakalagay din dito kung kailan na-request yung listing, sino nag-request, at kung kailan date needed. Nakalagay din kung sino yung gagawa ng file, markup, and priority level. Meron tayong 1 to 3, and artwork type, editable, artwork team, kung customized ba siya, anime, and then nakalagay din dito yung photo reference na paggagayahan. Nakalagay din kung saan makikita yung file or saan kukunin yung design, kung may remarks, and then yung status niya kung finish, hold, or approve. And then nakalagay din dito kung kailan na-approve yung listing. So makikita din dito yung source link. So pag open natin, mag-view siya, pupunta siya sa competitor or kung saan nahanap yung listing na yun. So for example, ito siya. And then sa product checklist, so i-check dito kung anong product type siya nakapasok or kung anong category niya. For example, notebook, and then ino-note dito yung specific item. File submitted, so nakalagay dito yung link din. So pag view nyo, pupunta siya dun sa mismong file. And then sa markup naman, same din. Pag click lang ng file, pupunta naman siya dun sa posting or ready for posting ng listing. And then sa upload listing, so makikita dito yung video, so may link to, pero ito magdadirect mismo dun sa Shopee to prove lang na na-upload talaga yung video sa Shopee, Lazada, or kung saang platform yon. And then photos, sa photo din may file din siya, so pag view dito sa photo, makikita yung picture na actual and yung video ng mismong item. And then sa shop link naman, kung saan siya in-upload, so ito sa Engraved PH, so magdadirect siya sa mismong Shopee and kung saan siya pinost. And then, meron din ditong process status, kung na-picture na ba siya, na-videohan na, na-production na, at kung na-pick purchase na siya. So, may rating din siya. Kapag good, ibig sabihin natapos, and then mawawala na to sa pending ng certain people na naka-assign dito. So, sa sales update, ganun din, nakalagay din kung magkano na yung naging amount ng mismong product na yon, and yung website photo, kung na-upload ba to sa mismong website natin. So, ang NPL is intended siya para ma-monitor kung ano pa yung pending or yung nakapila for product artwork creator or product dev. And then, pagpunta naman dito, i-close lang natin siya, babalik lang ulit siya dun sa mismo pinaka-start. So, meron tayong 3-way para mag-search sa NPL. So, first, pwede natin i-search yung mismong NPL code and yung product checklist. For example, Tumblr. So, lalabas siya dito. So, kung gusto naman natin ng mas specific, isa-search natin siya dito. For example, teachers. So, lahat ng teachers design, lalabas siya dito. And paano naman mas makita yung mga natapos na, magkiklik lang tayo sa reports, click lang natin yung done, and then date range lang tayo dito. For example, ito na siya, ito yung lalabas niya. So, lalabas dito kung anong NPL number, kung priority 1 ba siya or 2, kung anong design team, kung ano yung details na nandun sa pag-request, nandito din siya. Kinaibahan lang, lalabas dito kung may file na siya, mag-yes siya, no kapag wala, and yung mismong mock-up photo, lalabas din siya dito, and kung may video na siya, mag-yes siya dito. So, para makuha nyo naman, or para ma-direct kayo agad sa mismong NPL, i-click nyo lang itong blue kasi naka-hyperlink siya. So, pag-click nyo dyan, pupunta na kayo dito sa mismong request listing. So, makukuha nyo na din dito yung ibang product or yung ibang details. So, for new product request naman, ganun lang ulit, yung merge, and then click yung number 5. So, ang NPR naman, ito yung mga product or item na for development pa lang, for sample pa lang, or for sourcing pa lang. So, pwede tayong mag-start dito ng September 1. So, date range tayo, lalabas dito yung mga pending na for development pa lang. So, pag na-click tayo, katulad lang sa NPL kanina, so may nakalagay dito mga details kung saan siya nakuha, kung kailan siya date needed, kung sino gagawa, kung anong priority level. And then, ang nakalagay lang talaga dito is yung source link kung saan siya bibilin. For example, itong nameplate or name tag. So, ito yung pinaka-competitor natin or yung pagbibilan natin ng item. So, ito, nakalagay dito is approved na pero hindi pa siya gagawin kasi naka-level 3 pa lang siya. So, kapag reports naman, same lang din doon. So, lalagay lang natin kung may natapos na. Pero since ang priority natin is yung mga item pa lang natin, konti pa lang yung nakalagay dito sa NPR natin. So, yun yung pinagkaiba ng NPR tsaka NPL. Thank you!